What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Isang gabi, may mga kabataang lumalangoy sa daungan ng lungsod nang biglang makita nila ang isang lalaking umaahon mula sa dagat. Humingi ito ng tulong at di nagtagal, lumitaw rin ang mga ulo ng ilang pangtao na nakasuot ng mga makalumang damit. Dumating sa lugar si Detective Lars Holland at ipinaalam sa kanya ng mga nailigtas na sila ay kabilang sa komunidad ni Olaf the Fat. Nakahanap si Lars ng isang binatang marunong sa mga wikang Scandinavian na naguguluhang nagpaliwanag na ang mga taong hinango mula sa tubig ay nagsasalita ng isang lumang dialekto. Balak sana ni Lars na tumawag ng mga psychiatrist, ngunit dumating ang mga ulat sa TV mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa lahat ng dako, may mga taong mula sa iba't ibang panahon ng nakaraan na biglang lumilitaw mula sa tubig. Walang maibigay na paliwanag ang mga siyentipiko. Lumipas ang ilang taon at malaki ang naging pagbabago sa lipunang Norwegian dahil sa patuloy na pagdating ng mga tao mula sa iba't ibang panahon. Naghiwalay na sina Lars at ang kanyang asawa at magkasalo sila sa kustodya ng kanilang anak na si Ingrid. Dahil sa patuloy na stress, nagsimula siyang gumamit ng isang sangkap na ibinibigay sa mga bagong dating para sa mental na katatagan, ang Temproxet, ngunit itinatago niya ito sa mga tao sa kanyang paligid. Isang araw, hiniling ni Ingrid na nagpalipas ng gabi sa bahay ng kanyang ama na ihatid siya sa kanyang ina na muling nag-asawa ng isang ginoo mula sa nakaraang siglo. Sa elevator, nakasalubong nila ang isang kambing na inaalagaan doon ng mga kapitbahay na dating nanirahan sa panahon ng bato. Kailangan nilang maghagdan. Pagkatapos maihatid ang kanyang anak, nakatanggap si Lars ng tawag at nagtungo sa dalampasigan kung saan natagpuan ang bangkay ng isang babaeng mula sa nakaraan. Inisip ng isang kasamahan na ito ay aksidente, ngunit hindi pa makabuo ng konklusyon si Lars. Sa umagang iyon din, tinanggap ng kanilang departamento ang isang bagong detektive, isang babaeng mula sa nakaraan na nagngangalang Alf Hilder na sumailalim sa pagsasanay sa Akademya ng Pulisya. Sinuri ni Lars ang nalunod na babae na may mga tattoo mula sa panahon ng bato at kakaibang nangamarka sa kanyang likod. Natukoy ng mga eksperto na siya ay sinakal. Itinalaga ni Lars si Alf Hilder bilang kanyang kapareha at itinagkatiwala sa kanya ang pamumuno sa imbestigasyon ng pagpatay. Pinuntahan ng dalawa ang mga pulis sa pantalan at natagpuan ng isa sa kanila, si Jeppe, na tinulungan niyang makaahon mula sa tubig noong katapusan ng linggo. Ipinaliwanag ng lalaki na nakalot niya siya kaya kinailangan niyang magpaturok ng bakuna laban sa tetanus. Pagkatapos ng pag-uusap, nagtungo ang dalawa sa pansamantalang sentro kung saan dinadala ang lahat ng bagong dating. Maraming naroon at lahat sila ay kailangang alagaan, ipaliwanag kung ano ang nangyari sa kanila at bigyan ng Temproxet. Ipinakita sa mga bagong dating ang larawan ng namatay, ngunit walang nakakilala sa kanya. Isang babae lamang ang biglang nagsabing nakakita siya ng isang halimaw na may nagliliyab na mga mata, si Havkufa, na dumating para sa biktima. Sa gabi, umuwi si Lars at binisita ang kanyang kapitbahay mula sa nakaraan na nagbibigay sa kanya ng patak ng gamot. Ang kapitbahay ay nagkakatay ng kambing sa kusina habang tinutulungan siya ng kanyang anak. Matapos makuha ang kanyang kailangan, umuwi si Lars. Kinabukasan, iniulat ni Alf Hilder tungkol sa halimaw sa pulong ng departamento na ikinatawan ng mga pulis. Ngunit napansin ni Lars na ang paglalarawan kay Havkufa ay halos eksaktong tumutugma sa isang lambat na ginagamit sa pangingisda. Biglang nakakita si Alf Hilder ng litrato ng isang lalaki sa social media sa malapit na kafe at nagtungo doon. Natagpuan niya ito sa banyo at pinaalalahanan ng isang hindi kaaya-ayang engkwentro nila 1,007 years ago. Tinawanan siya ng lalaki kaya sinalakay ito ni Alf Hilder. Narinig ni Lars na sumunod sa kanya ang mga sigaw sa banyo.
Nakaligtas ang bugbog na lalaki at tumakas, ayaw makipag-usap sa pulisya. Sinisi ni Lars ang kanyang kapareha sa paglalampas ng hangganan at inamin naman ni Alf Hilder na alam niyang mabuti ang epekto ng Temproxet, kaya kung isusumbong siya ni Lars, hindi rin siya mananahimik. Umatras si Lars at inihatid siya sa trailer na kanyang tinitirahan. Mula noon, nagsimula silang magkaunawaan bilang kapareha. Sa gabing iyon, 2 lalaki ang gumamit ng lambat para hulihin ng isang batang babaeng mula sa nakaraan sa Look. Lumipat ang eksena sa taong 1031 AD. Dumating ang mandirigmang dalagang Alf Hilder sa isang pamayanan ng mga kubo. Hinahanap niya ang kanyang commander na si Thorir the Dog, ang pumatay kay Olaf the Fat. Sinabi ng isang manghuhula na may isang babaeng may pulang buhok na naunang naghahanap sa kanya at si Thorir ay nasa isang lugar kung saan ang mga lungsod ay kumikinistap sa libu-libong ilaw. Sa kasalukuyan, iniligtas ni Lars ang kanyang mabangis na kapitbahay mula sa atake ng mga buntot at nagtungo sa istasyon. Ikinuwento niya kay Alf Hilder ang kanyang ideya tungkol sa lambat at hiniling na hanapin niya kung sino ang bumili ng ganoong lambat. Nakakita siya ng banggit tungkol sa isang ahensya ng seguridad na tinawag na Cro-Magnon. Samantala, ilang taong may pagkamabangis ang nangangaso sa kagubatan sa labas ng lungsod. Isang lalaking gambalang hubad ang nakasagap ng buhok at tumungo sa isang bahay na ibinulyag na Navin, ang isang matagal nang nakaangkop na modern taong kuweba ay kasal sa may-ari ng mansyon. Makaliinan, 2 empleyado ng ahensyang Cro-Magnon ang pumunta sa kanya at ipinaalam sa kanya na nagtatanong ang pulisya tungkol sa insidente. Inutusan niyang tipunin ang lahat ng mga babaeng nahuli sa mga bahay aliwan kung saan sila ipinagbili. Sa istasyon, nalaman ni Alf Hilder ng isang babaeng ikinulong ng pulisya ay palang kanyang nakatatandang kapatid. Kahit na may tensyon na kanilang relasyon, tinulungan niya si Erd. Dumating ang mga kapitbahay ni Lars para magpasalamat sa pagliligtas sa kanilang ama. Napag-alamang kasama nila noon ang kanilang ina at asawa, ngunit nawala ito sa dagat. Sa gabi, ipinagdiwang ni na Alf Hilder at Erd ang kanilang muling pagkakilala at biglang nakakita ng isang van ng Cro-Magnon na huminto malapit sa isang bahay aliwan. Kinunan niya ng larawan ng 2 manggagawa at ipinaalam kinabukasan sa kanilang mga kasamahan na sangkot ang ahensya sa human trafficking. Ibinulyag ni Lars na ang mga empleyado ng Cro-Magnon ay mula sa panaong prehistoric, ngunit ang van ay nakarehistro sa isang modern na lalaki na nagngangalang Geddy. Nagsimula silang mag-surveillance. Natagpuan ng pulisya ang kanilang barko at ang lugar kung saan ikinukulong ang mga babae. Inatake nila ang mga gwardya, pinabagsak nila ito at dinala ang mga babae sa lungsod. Si Jeppe na sumalubong sa kanila sa pantalan ay nagpahayag ng kanyang paghanga at niyaya si Alf Hilder na lumabas. Pumayag siya. Napansin ni Lars na isa sa mga babae ay may tattoo na katulad ng kanyang kapitbahay. Makalainan, ininteroga ni Lars ang Geddy, ngunit itinanggi nito lahat. Sa araw na iyon din, ipinatawag ni Lars ang kanyang kapitbahay at anak sa istasyon. Dinala niya sila sa natagpuan na babae at luhang-luha nilang nasaksihan ang muling pagkakilala ng pamilya. Sa gabi, sinuri ni na Lars at Alf Hilder ang mga kuha ng kamera sa baybaybayin at nakita ang video ng namatay na babaeng pumasok sa tubig 4 na oras bago ang kanyang pagpatay. Ngunit, paano siya nakarating doon bago pa ang paglilipat? Kinabukasan, isang lalaking nagtatrabaho bilang delivery man ang naaksidente sa bisikleta. Pumasok siya sa banyo ng isang malapit na tindahan para mag-ayos at biglang nakilala siya ng tagalinis na bilang kanyang dating commander, si Thorir the Dog. Ngunit hindi niya maunawaan ang sinasabi nito at umalis. Samantala, ipinaalam ng isang eksperto kay Lars at Alf Hilder na ang nalunod na babae ay hindi talaga mula sa nakaraan, bagamat pilit niyang ipinapakita na ganoon. Dumiretso ang mga detektive sa sentro ng mga taong nailipat sa mundo at habang kino-question nila ang direktor, palihim naman ang kinopya ni Ada ang kanilang mga laptop. Makalainan, nagpasya ang pulisya na dakpin ng direktor ng nightclub na gumagamit ng serbisyo ng mga bihagong babae. Ngunit mariing niyang tinanggihan na magsalita tungkol kay Noven sa kanilang negosyo.
Pagkatapos ng interogasyon, ilalagay na sana ni Alf Hilder ang kanyang baril sa locker, ngunit na aksidenteng nabaril si Lars sa binti. Samantala, nalaman ni Erd mula sa isang kilalang Vikingo tungkol sa kanyang engkwentro kay Tore the Dog. Natagpuan ni na Ingrid at ang kanyang kaibigang si Maddie ang Temproxet ni Lars at palihim na ninakaw ni Maddie ang isang bote. Sa araw na iyon din, ipinaalam ni Erd kay Alf Hilder tungkol kay Thorir the Dog. Natagpuan nila ang kanyang tirahan at nalaman na siya ay may asawa at isang batang anak na babae. Sinundan nila si Thorir at nagtungo sa kanyang bahay, ngunit hindi niya sila nakilala sapagkat ganap niyang nakalimutan ang kanyang nakaraan pagkatapos ng paglilibat at hindi na rin niya maalala ang wikang Old Norse. Kinabukasan, kinumpirma ng mga teknikal ang depekto sa armas at pinahintulutan si Alf Hilder na ipagpatuloy ang kanyang tungkulin. Natagpuan niya ang isang lalaking tumutugma sa deskripsyon na nagngangalang Noven at nagtungo si Lars sa bahay nito, ngunit itinanggi nito pa rin ang lahat kahit na may ebidensya. Pag-alis ng pulisya, napansin ni Noven na naninikik si Ada sa kanyang bahay. Inamin nitong kilala niya ang nalunod na babae at inimbitahan siya sa isang pagpupulong. Samantala, sinubukang muling ipaalala ni Erd kay Tore kung sino siya, ngulit umalis ito sakay ng sasakyan. Napansin ng mandirigmang babae na may sumusunod sa kanya at ipinaalam ito sa kanyang kapatid. Habang sinusubukan nilang alamin kung sino ang sumusubaybay sa kanilang commander, siya ay inatake ng mga tagasunod ni Olaf the Fat na kanyang napatay noong nakaraan. Dahil sa matinding takot, nagsimulang maalala ni Tore ang mga pira-pirasong alaala ng kanyang mga labanan at matagumpay niyang napaurong ang mga umatake sa kanya. Pagkatapos nito, nilapitan niya ang mga mandirigmang babae at hiniling na ikwento nila sa kanya ang tungkol kay Tore the Dog. Makalipas ang ilang panahon, isang stylist ang pumunta sa pulisya at iniulat na siya ang gumawa ng mga tattoo ng nalunod na babae at nag-alis ng lahat ng palatandaan ng kanyang modernong pinagmulan. Bukod dito, may isang lalaking nagngangalang Navin na interesado sa kanya. Sa isang pangangaso, isang lalaking Cro-Magnon ang napatay, tinamaan ng putok mula sa isang drone. Kinaumagahan, sinubukan ni na Ingrid at ng kanyang mga kaibigan na gayahin ang paglipat sa panahon kung saan uminom si Maddie ng Temproxat at tumalon sa tubig habang kinukunan siya ng video ng kanyang mga kaibigan. Bigla na lamang nawala ang dalaga sa isang kisap ng liwanag at di nagtagal ay muling lumitaw, napapaligiran ng mga Viking. Tumalon si Ingrid sa tubig upang tulungan si Maddie habang humihingi ng saklolo ang kanilang mga kaibigan. Sinuri ni na Lars at Alf Hilder ang bangkay ni Navin, ngunit malinaw na hindi siya napatay doon at gumapang pa siya ng malayo bago tuluyang mamatay. Nakatanggap si Lars ng mensahe tungkol sa insidente kay Ingrid at nagtungo sa transit camp kung saan inihiwalay ang mga babae dahil sa pakikipag-ugnayan sa mga migranteng pampanahon. Natuklasan na parehong may Temproxat sa kanilang duko. Samantala, ibiniit ni Alf Hilder ang agarang paghahanap sa kagubatan. Gayunpaman, nag-alinlangan ng pulisya. Gabi na at mukhang uulan pa. Sa sentro, binisita ni Maddie si Ingrid at inamin na siya ay may mga nakikitang pangitain. Sa maikling panahon na nasa tubig siya, labis na nasira ang kanyang mga ngipin. Dahil tinanggihan ng pulisya ang agarang pagkilos, humingi ng tulong si Alf Hilder kina Ord at sa kanyang mga kaibigan. Tumungo sa kagubatan ng mga sinaunang mga ngaso. Inamin ni Ingrid sa kanyang ama na ginamit nila ang kanyang Temproxat. Samantala, sa kagubatan, natagpuan ng matandang mga ngaso ang lugar ng krimen. Kinaumagahan, iniulat ni Alf Hilder ang resulta ng paghahanap at pinasalamatan siya ng kanyang mga nakatataas. Ngunit, sino ang nagpalipad ng drone? Naalala ng mga detektibe ang mga Neo-Luddite na natapos makarating sa hinaharap ay nagsimulang lumaban sa makabagong teknolohiya. Samantala, natuklasan ng kalaban ni Alf Hilder na si Detective Vench ang pahina ni Ord at nagsimulang maghinala sa kanyang kaugnayan sa angkan ng mga mandirigmang babae na nagbabahata sa kanyang trabaho sapagkat bawal ang mga mandirigmang mula sa nakaraan sa pulisya o hukbo.
Natanggap ni na Lars at Alfhilder ang listahan ng mga sinanay sa pagmamanyobra ng drone at natagpuan doon ang pangalan ni Ada. Kinagabihan, umuwi si Maddie at biglang, nang makita ang kanyang krus, ay taimtim na nagdasal. Kinaumagahan, nagising si Lars sa katok ng pinto. Isang mapilit na estranghero ang gustong makipag-usap tungkol sa Diyos na Odin at tumangging umalis. Sa galit, itinulak ni Lars ang lalaki palabas sa pasilyo kung saan nagtanong ang kanyang kapitbahay tungkol sa kanyang kalagayan. Itiniyak niyang ayos lang siya at nagtungo sa trabaho kung saan iniulat nila si Ada sa departamento. Samantala, iniulat ng balita na si Tommy pala ay Thorir the Dog ang pumatay kay Haring Olaf the Fat na iginagalang dahil sa pagyakap ng Norway sa Kristyanismo. Natanggal siya sa trabaho. Nalaman ng mga detektibe na may relasyon si Ada sa isa sa mga bagong dating na tutol sa pag-unlad. Pinaghabulan si Thorir ng mga puluton na mga relihiyosong panatiko. Pumunta sina Ord at Alfhilder upang suportahan ang kanilang commander. Kalaunan, iniulat ni Lars na natagpuan niya ang address ng bodega na inuupahan ni Ada at nagtungo sila roon. Gayunpaman, sinabihan silang kinuha na ni Ada ang susi sa lugar. Pumunta sila roon ngunit nakatakas si Ada. Hinalugdog ng mga detektibe ang bodega at natagpuan ang file ni Maddie. Nagtungo sila sa bahay ng dalaga na palalang lumalala ang kalagayan at halos nakalimutan na ang modernong lengguwahe. Nakilala ni Alfhilder ang dialekto niya at isinulat ang mga numerong paulit-ulit binabigkas ni Maddie. Nakita niya ito sa pader, ngunit wala nang ibang maipaliwanag. Ipinaalam ni Ord sa kanyang kapatid na pumayag si Thorir na lumaban sa isang laban sa boxing laban sa isang pagasuporta ni Olaf the Fat kapalit ng pera. Umalis siya habang patuloy namang hinahalugdog ni Lars ang bodega at natagpuran ng jacket ng nalunod na babae. Humanap ng kanungan si Ada sa kanyang dating kasintahang Luddite. Samantala, nagsimula ang laban sa kanila ni Olaf the Fat kay Thorir. Nakakita si Lars ng papel na may nakasulat na mga numero. Sa ring, napansin ng mga mandirigma na kalahati lamang ang lakas na ginagamit ng kanyang commander at pinaalalahanan siya ng isang tagumpay sa nakaraan. Halos matalo na si Thorir, ngunit naalala niya ito, tumayo at nanalo. Sa araw ding yon, nalaman ni Lars na may natagpo ang Temproxat sa sasakyan ni Alfhilder. Inamin niya sa kanyang nakatataas na sa kanya ang droga at siya ay nagbitiw ng tungkulin. Pumayag si Alfhilder sa isang date kay Jeppe. Kinagabihan, umuwi si Lars at natagpuan doon ang lalaking dumalaw sa kanya noong umaga. Pinaalala niya ito na siya ang unang niligtas ng detektibe sa nakalaan. Dinagdagan niya ng ilang numero ang sekwensyang natagpuan ni Lars at agad niyang naunawaan na iyon ang koordinasyon ng bitak sa panahon at ang lahat ng natagpuang babae ay konektado rito. Samantala, bununot ni Jeppe ang isang hibla ng buhok na natutulog na Alfhilder at isinama ito. Kinaumagahan, isang bagong dating na Viking ang biglang nagsabing may naalala siya at humingi ng telepono. Namangha ang mga tauhan ng sentro nang tawagan niya si Maddie at sabihing naalala niya na ang lahat. Dahil sa mga damit na natagpuan ni Lars, natukoy ng pulisya ang pagkakakilanlan ng nalunod na babae. Nalaman din na siya ay konektado sa mga bagong Luddite at sumusuporta sa kanilang protesta laban sa makabagong teknolohiya. Ipinaliwanag ni Lars na tinulungan siya ng isang sinaunang Norwegian na dumating sa unang grupo na ikinagigla ni Alfhilder. Hinagilapin niya ang file nito at natuklasan ng isang nakakagulat na katotohanan. Sinusubok ng kanyang kapares na makakuha ng panibagong dosis ng Temproxat, ngunit hindi na ito binibigay ng kanyang kapitbahay. Kinagabihan, binisita ni na Ingrid, Alfhilder at ang kanyang kapitbahay sa apartment ni Lars. Nag-aalala sila kay Lars pagkat namatay na ang lalaking mula sa nakaraan 2 taon na ang nakaraan. Kinuna ng video ng kapitbahay si Lars habang nakikipagtalo sa hangin sa pasilyo. Hindi na maiwasang tanggapin ni Lars ang malinaw na katotohanan, siya ay adik na. Kalaunan, hiniling ni Ingrid sa kanyang ama na pakalmahin ang mga pulis sa pantalan na labis na interesado kay Maddie.
Nagtaka si Lars, hinanap ang schedule ng duty ng mga pulis sa pantalan at natuklasan na ni Jeppe ni ang kanyang kapares ay wala sa duty noong araw na nalunod ang babae. Sinabi niya kay Alfhilder na walang maaaring kumalot kay Jeppe. Gayunpaman, bakit siya tinurukan? Sinuri ng babae ang mga malalaswang ikwentong na ipadala nila sa isa't isa at natagpuan ang mga kagat ng ngipin. Sinuri ng eksperto ang ngipin ng nalunod na babae para sa bakas ng dugo at ihinambing ito sa biological na material na natagpuan kay Alfhilder. Inaresto ang 2 pulis dahil sa pagpatay. Ginawaran si Alfhilder dahil sa paglutas ng kaso. Ngulit nananatiling palaisipan kay Lars ang misteryo ni Maddie at ang bitak sa panahon at inatusan siyang ipagpatuloy ang imbestigasyon. Samantala, isinakay ni Thorer ang kanyang anak sa bangka at may hawak na isang bagay. Kalaunan, tinipon niya ang lahat ng kanyang mga kamag-anak at kaibigan sa hapag para ipagdiwang ang araw ng kanyang paglipat. Wala siyang kaalam-alam na may debutadong taga-suporta ni Olaf na nagbabalak na patayin si Thorer. Napansin ni Urd ang armadong lalaki, iniharang sa kanya si Thorer at tinamaan ng nakamamatay na bala. Inilibing ni Thorer at ng kanyang mga taga-suporta ang babae ayon sa sinaunang kaugalian. Kinagabihan, dinukot si Lars ng mga kaibigan ni Ada. Ipinaliwanag ng babae na ang gobyerno ay nagsasagawa ng iligal na eksperimento sa mga taong dumaan sa mga bitak sa panahon. Nais ng nalunod na babae na subukan lahat sa sarili. Hindi nila alam na ang mga pulis sa pantalan ay kasabwat ng mga bugbog. Ibinigay ni Ada sa detektibe ang isang hard drive na naglalaman ng ebidensya sa lahat ng mga kasong ito. Ikinwento ni Thorer kay Alfhilder ang kanyang alaala. Siya at ang kanyang Viking ay nakatagpo ng isang batang babae na may suot na modernong life jacket sa gitna ng dagat, at iyon ay si Alfhilder. Muling dinalaw si Lars ng kanyang di-totoong kaibigan na ipinahiwatig na ang panahon ay hindi dumadaan sa isang direksyon lamang, kaliwanas ng sinasabi ng gobyerno. Whitechapel, 1888. Ipinaalam kay Ben Joseph isa pang krimen ni Jack the Ripper at siya ay lumabas upang manghuli. Samantala, 3 babaeng bayaran ay nag-uusap tungkol sa kanilang paglalakbay na kailangan ilang gawin kung hindi gustong mangyari sa kanila ang nangyari sa iba pang namatay. Nakita ni Ben Joseph na sila ay umaalis sa taberna. Kasalukuyang panahon, nakikinig si Lars sa balita sa TV kung saan iniulat ang tungkol sa isang blogger na nagsasabing siya si Olaf the Fat, ang hari ng Norway na nagpa-Kristiyano sa bansa. Nahati ang Norway sa kanyang mga taga-suporta at kalaban dahil sa kanyang mga pahayag, ngunit walang ginagawang aksyon ang mga otoridad. Nakatanggap si Alfhilder ng tawag patungo sa isang lagusan ng subway kung saan natagpuan ang bangkay ng isang babae. Siya at si Venka ay nagsiyasat sa labis na napinsalang katawan at kalaunan ay iniulat na ang babae ay nagmula pa sa ika-19 na siglo. Wala siyang mga dokumento at sa ngayong ay imposibleng matukoy ang kanyang pagkaakilanlan. Samantala, si Lars na sumailalim na sa gamutan para sa kanyang pagkalulong ay itinalaga bilang konsultant sa kasong ito. Sa araw din ngayon, nakatanggap ang mga detektibe ng ulat mula sa eksperto na ang salarin ay bihasa sa paggamit ng kutsilyo. Lahat ng sugat ay napakatumpak. Ngunit ang pinakmahalaga, ang ari ng babae ay maingat at bihasang pininsala. Samantala, hinahangad ni Olaf the Fat ang pagkilala bilang hari ng Norway, ngunit ipinaalam sa kanya ng isang opisyal na tinanggihan ang kanyang kahilingan. Iminungkahi ni Maddie na ipaalam sa buong mundo ang kanilang pagkakakilala, ngunit sigurado si Olaf na wala itong maitutulong. Labis siyang nagdurusa dahil sa kawalan ng kakayahang mabawi ang kanyang kapangyarihan. May iba namang suliranin si Alfhilder. Bigla niyang napansin na naglalakad siya habang natutulog sa gabi. Ipinadala siya ni Thorer sa isang mangkukulam mula sa kanilang panahon, ang Volva. Matapos siyang suriin, sinabi ng mangkukulam na nakikita niya ang isang dalagang nasa dagat na may suot na maliwanag na vest. Naniniwala si Alfhilder na ibinahagi ni Thorer ang kanyang mga alaala sa mangkukulam at sa galit, umalis siya. Itinanggi ito ng lalaki.
Samantala, nakahanap si Lars ng impormasyon tungkol sa isang kaparehong pagpatay na naganap sa England. Nakipag-ugnayan ng hepe ng pulisya sa mga pulis sa Britanya hinggil sa posibleng ugnayan ng mga krimen. Nang makita ni Olaf ang bungo ng isang sinaunang mandirigma sa isang museo, naisip niya kung paano makalakuha ng patunay ng kanyang maharlikang pinagmulan dahil alam niya kung saan nakalibing ang kanyang anak na si Haring Magnus. Matapos ang apela, dumating sa Oslo ang dalawang opisyal mula Scotland Yard at ang isa sa kanila ay si Ben Joseph mula sa nakaraan. Ipinaliwanag niya na may naganap na insidente 1 taon na ang nakalipas. May lalaking tumakas habang nagbabanta gamit ang kutsilyo at hindi na itala. Kalaunan, may isang babaeng natagpo ang pinatay sa paraang pamilyar sa kanya, kaya naniniwala siyang si Jack the Ripper na nakapaglakbay sa kasalukuyan ang may gawa ng mga pagpatay. Ibinigay ni Joseph kay Lars ang isang aklat na naglalarawan ng lahat ng kilalang pagpatay na isinagawa ng Ripper. Umuwi ang detektibe at nagsimulang magbasa. Gulit bigla niyang nakita ang pagpatay ng isang ilaw sa look na laging nangyayari tuwing may kaganapan. At pagkatapos ay may isang kakaibang nilalang na lumitaw sa harap niya at nagsabing siya si Odin. Sa oras na iyon, hiniling ni Ben Joseph sa isang pulis na i-print ang ilang dokumento. Pagkatapos, sinunog nila ng kanyang kapareha ang kanilang police ID. Kinagabihan, natanggap ni Olaf ang bungo ng kanyang anak na si Magnus na ninakaw mula sa Cathedral ng Nidaros. Kinaumagahan, isang mamamayahag mula sa isang pangunahing publikasyon ang nakatanggap ng liham na naglalaman ng isang pinutol na bahagi ng katawan, dahilan upang siya ay mahimatay. Ikinumpara ni Lars ang sulat kamay sa liham sa mga mensahe ng Ripper at nakakita ng malinaw na pagkakahawig. Kalaunan, nang mapagtanto niyang hindi na kinakaya ng kanyang isipan, muling kumuha ang detektibe ng ipinagbabawal na sangkap. Pagdating niya sa bahay, muling harap siya ni Odin na itinuro na ang aklat na ibinigay ni Joseph ay kinuha mula sa aklatan ng isang psychiatric hospital. Kinaumagahan, hiniling niya sa kanyang amo na tawagan ang Scotland Yard at nalaman nilang walang sinuman ipinadala mula England patungong Oslo. Nakipag-ugnayan ng pulisya sa totoong clerk sa Homicide Department at sa kanyang kapareha si Blake na nagpakita ng mga larawan ng mga suspektsyong dumating sa Oslo gamit ang kanilang mga pangalan. Sa araw din ngayon, ipinadala ni Olaf at ng kanyang mga taho ang pakete na may lamang bungo ni Magnus sa bahay ni Tora the Dog at itinuro roon ang pulisya. Samantala, natukoy ng mga forensic na ang natagpo ang bahagi ng katawan ay ang clitoris ng isang dolphin. Pumunta sina Ben Joseph at ang kanyang kapareha upang makipagkita sa pinuno ng isang Neo-Luddite na kulto. Sa araw din ngayon, natagpuan ng pulisya ang bag na may bungo ni Magnus sa bahay ni Tora at siya'y arestuhin. Naalala niya noong gabing ninakaw ang bungo sa cathedral, nasa isang salusalo siya sa bahay ng Volva, ngulit wala siyang maalala. Kinitya ni Alf Hilder ang kanyang kumpiyansang sinasabing kumain lamang siya ng candy sa bahay ng mangkukulam. Kinagabihan, ipinaalam ni Ingrid sa kanyang mga magulang ang kanyang pagbubuntis mula sa isang lalaki. Pumunta si Alf Hilder sa Volva na umamin na siya ay nasa nanlunang ng Viking noong dinala nila ang isang babaeng natagpuan sa dagat na may suot na vest. Nakahanap si Lars ng impormasyon tungkol kay Ben Joseph. Kinabukasan, sinabi niya sa kanyang mga kasama na si Joseph ay ginamot noon sa paranoid schizophrenia, ngunit siya nga ay mula sa nakaraan, kung saan hinanap niya si Jack the Ripper, ngunit malamang na siya mismo ang kriminal. Hiniling ni Lars sa pulis na Alex na alamin kung ano mismo ang ipinaprint ni Ben Joseph sa kanilang tanggapan. Natagpuan niya ang mga kopya ng mga dokumento tungkol sa 3 babae mula sa ika-19 na siglo sa England na dumating sa kasalukuyan at nagpadalang ratap kay Blake na ipinaalam na alam na rin ni Ben Joseph ang mga pangalan ng mga babae at pagkatapos ay binura ang mga files. Kinagabihan, kinausap ni Volva ang Olaf the Fat at ipinaalam na ang kanyang propesiya tungkol sa isang nilalang na naglalakbay sa panahon ay malamang na hindi parata, kundi para kay Alf Hilder. Samantala, dumating sina Alf Hilder at Lars sa London. Inamin ni na Agent Clark at Blake na si Joseph ay talagang nasa Oslo noong naganap ang pagpatay at ang kanyang mental breakdown ay nangyari matapos niyang malaman tungkol sa Holocaust at ang kamatayan ng lahat ng kanyang mga anapo sa silid ng gas. Alam nilang nagtatago sina Joseph at ang kanyang kapareha kasama ang Neo-Luddite na gumagamit ng mga kalapati bilang paraan ng komunikasyon. Upang matukuyan ang kanilang kinaroroonan, kailangan nilang makahanap ng kulungan ng kalapati. Kinagabihan, ipinaalam ni Ingrid sa kanyang mga magulang ang kanyang pagbubuntis mula sa isang lalaki. Hiniling ni Olaf at ng kanyang abogado ang paghahambing ng DNA sa mga labi-labi ni Magnus.
Bumalik sina Lars at Alf Hilder sa Norway at nang matuklasan ang isang kulungan ng kalapati sa bubong ng isang gusali, inimungkahi nilang subaybayan ang paglakbay ng ibon gamit ang GPS. Hindi nagtagal, namata niya na napadaan ang kalapati na pinakawalan ng may-ari. Sinadak ang pulisya sa bukirin ng mga Neo-Luddites at inaresto sina Ben Joseph at ang iba pa. Dinala sa istasyon lahat ng natagpuang dokumento. At sa mga ito, natagpuan ng detektibeng Jorn ang isang dossier tungkol sa 3 babae mula sa ika-19 na siglo. Ngunit tinawag ito ni Alex na walang kabuluhang ebidensya at ipinayong itapon. Ngunit iniskan at itinago ni Jorn ito. Ipinaalam ni abogado kay Olaf na tinanggap na ang kanyang apela. Pumayag si Joseph na makipag-usap lamang kay Lars. Kinagabihan, pinayuhan ni Odin na gumamit ng temproxate na nagpapalinaw ng isipan. Kinabukasan, pinalaya si Torer ngulit hindi pa ibinabasura ang kanyang mga kaso. Sinabi niya sa Alf Hilder na pinaghihinalaan niya si Olaf sa lahat ng ito. Sa oras din ngayon, humarap si Olaf sa kanyang mga supporter na nangangakong malapit ng mahayag ang plano ng Panginoon at siya ay muling babalik sa trono. Samantala, dahil sa kanyang paglalakad habang natutulog, pumunta si Alf Hilder sa isang klinika. Ininterogan ni Lars ang lalaki na nagsabing ang aklat na ibinigay niya ay naglalaman ng mga sagot sa misteryo ng patay na babae. Sa kanilang kapareha, namangha ang mga doktor sa resulta ng brain scan ni Alf Hilder. Natagpuan ni Alex sa mga CCTV ng stasyon ng metro ang isang matandang lalaki na kilala sa UK bilang isang theoretical physicist na si John Roberts. Lumabas din na siya ang may aklat ng isang aklat tungkol kay Jack the Ripper. Sa araw din ngayon, binisita ni John Roberts ang manghuhula na kakaisa lamang nakikita ang babae mula sa ika-19 na siglo. Pinatay niya ito at kinuha ang kanyang telepono. Kalaunan, iniulat ng pulisya na ipapabalik sa kanyang bansayan si Ben Joseph kung saan siya ay lilitisin. Nang inopisyal na ininterogan ng mga detektibe ang lalaki, ay malakas niyang kinumpirma na si John ang tunay na Jack the Ripper. Ngunit ang siyentista ay isang tao ng kasalukuyan. Kahit na kumbinsido ang lahat na imposible ang paglalakbay sa panahon, ay hindi pala ito totoo. Dahil sa paglabag sa mga patakaran, inalis sa mga pagkapareha ang kaso at inatasang humanapin ang nawawalang manghuhula. Kalaunan, binisita ni Alf Hilder ang isang doktor na nagpaliwanag na bahagi ng kanyang utak na kahawig ng seahorse na tinatawag na hippocampus ay mas malaki kaysa sa karaniwan. Ito ang responsable sa alaala, persepsyon ng oras at tulog. Ngunit matinig niyang tumanggi si Alf Hilder na lumahok sa pag-aaral. Kinabukasan, bigla niyang napansin na napakatalas ng lahat ng kanyang pandinig at pakiramdam. Kalaunan, hinarap ang mga detektibe ang kaso ng manghuhula at natagpuan ang kanyang bangkay sa isang basurahan. Nalaman nila na bago siya mamatay, sunubok ng babaeng makipag-ugnayan sa isa sa 3 babae mula sa ika-19 na siglo. Lumabas na hindi sila nairehistra dahil bilang sila sa ibang estado. Samantala, nahack ni John ang telepono ng manghuhula, tinawagan ng pangalawang babae na pumangalang Emma at nag-arendyo ng pagkikita. Kinagabihan, pumunta si Volva kay Olaf the Fat at kinumbinsing ipatanggal si Maddie dahil kailangan niya ng ibang babae para makabalik sa kapangyarihan. Samantala, natanggap ng pulisya na aktibo ang telepono ng biktima. Humingi ng pahintulot ang mga detektibe para sa isang read at nagtungo sa lokasyon ng telepono. Nguit nauna roon si John at natagpuan ng pulisya ang pangalawang patay na babae. Kalaunan, sa isang mga simbahan, binautismuhan ni Olaf the Fat ang mga bata pagkatapos ay palihim niyang isinilid sa isang bote ang banal na tubig mula sa bautisteryo at dinala ito sa ikatlong babae mula sa nakaraan na si Nessie. Sa oras na iyon, pinapanood ni Alf Hilder ang isang video kung saan nagtuturo si John tungkol sa mga paradokso ng paglalakbay. Pagkatapos, inamin niya kay Lars na bigla niyang naging mas matalino. Dumating ang mga detektib sa pansamantalang detention center para sa mga bagong dating at naalala ng direktor nito na ang profesor mula sa isang universidad sa Britanya ay interesado sa 3 babaeng Ingles. Samantala, natagpuan ni John si Nessie sa isa sa mga boarding house. Matapang ang kilos ng babae, tiwala na kaya niyang talunin siya sa tulong ng Diyos. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang pari at binuhusan si John ng banal na tubig. Sumigaw ang mamamatay tao, tinakpan ang kanyang mukha at bumagsak na tila patay. Ngunit habang nagmamadaling magyakapan ang masayang magkapareha, biglang bumangon si John at tumawa ng mapanuksok. Pinaglaruan lamang niya sila. Bumunot si Nessie ng baril, ngunit nang hilahin niya ang gatilyo, umiwas si John at ang bala ay tumama sa pari, diretso sa noo. Isinama ni John ang babae at tumakas.
Muling binuksan ng pulisya ng Oslo ang kaso matapos sabihin ni Blake sa kanila ang tungkol kay John Roberts na ikinagulat ng magkapareha dahil kakahanap pa lamang nila sa kanya. Samantala, pinalayas ni Olaf si Maddie. Napagpasyahan ni na Lars at Alf Hilder na may isang taong mula sa istasyon ang naglalabas ng impormasyon sa mga Ingles at pinaghinalaan nila si Alex. Bukod dito, naniniwala si Lars na ang Scotland Yard ang nagpadala kay John sa pamamagitan ng panahon bilang bahagi ng isang lihim na operasyon at nagboluntaryo siyang ipakita ang ebidensya. Dinala ni Lars si Alf Hilder sa kanyang tirahan, uminom ng Temproxit at agad niyang nakita ang anyo ni Odin sa halip na ang kanyang refleksyon. Naupo sila sa harap ng computer na may nakatagong koneksyon sa internet at nakahanap ng impormasyon tungkol sa Project 19 na layong magpadala ng mga ahenteng Ingles sa nakaraan. Kalaunan, nagtungo sila sa lugar ng pagpatay sa pari at nalaman tungkol sa pagdukot kay Nessie. Sa araw ding iyon, tumawag si John sa pulisya at nag-alok na ipagpalit si Nessie kapalit ni Agent Blake. Kinagabihan, sinabi ni Ingrid sa kanyang mga magulang na napagpasyahan niyang panatilihin ng sanggol. Dumating si Olaf sa simbahan na ipinangalanan sa kanya nang ibalita na may natagpo ang ilegal na mga sangkap sa kanyang bahay. Siya ay itiniwalag mula sa simbahan. Galit na napagtanto ni Olaf na si Maddie ang nagsumplong sa kanya sa pulisya at kasama ang vulva umalis upang hanapin si Alf Hilder. Samantala, sinimulan ng pulisya ang operasyon ng pagpapalitan. Pumunta si Blake sa istasyon ng metro na itinuro ni John bilang lugar ng tagpuan. Nawalan ng baka sina Alf Hilder at Lars sa Ingles at sinundan siya laban sa utos. Nakatanggap si Blake ng tawag mula kay John na nag-utos sa kanyang pumasok sa lagusan. Nagkita ang dalawa na tila mga dating magkakilala. Inamin ni John na patay na ang babae. Pumatay siya dahil nakita siya ng 3 babae sa nakaraan at maaari nilang binunyag ang proyekto. Sa England, sinusubok lamang niya ang aparatong panglalakbay sa panahon at pinira-piraso ang mga ito upang takpan ang kanyang bakas. Matapos ipaliwanag ang kanyang ginawa, pinatay ni John si Blake. Sa oras ding iyon, nabangga ng tren ang sasakyan ni Olaf. Sa lagusan ng metro, natagpuan ni Alf Hilder ang bangkay ni Blake at hinabol si John. Sa lugar ng aksidente, hinikayat ng vulva si Olaf na kalimutan na ang mundong ito sapagkat malapit na silang mapunta sa mas mabuting lugar kung saan muli siyang magiging hari at siya naman ang magiging reyna. Samantala, naabutan ni Alf Hilder si John, mulit tinawanan lamang siya nito at mahusay na umiwas sa mga bala. Gayunman, nang siya naman ang barilin, ipinakita ng dalaga ang kanyang bagong kakayahan at nakaiwas din. Nasiyahan si John na kapareho siya nito, ngunit sinikap ni Alf Hilder na sunggaban si lalaki at nang magdikit ang dalawang manlalakbay sa panahon, nagkaroon ng isang malakas na pagsabog. Samantala, tumawag si Alex sa istasyon at sinabing hindi siya papasok sa trabaho sa araw na iyon. Pagkatapos, nagtungo siya sa isang lihim na sentro kung saan siya ay inilubog sa isang paliguan para makakonekta sa isang paralel realidad. Ngunit matapos ang pagsabog sa lagusan, tumigil ang mga kagamitan at nawala ang signal. Gumising si Alf Hilder sa kanyang kama, hindi maunawaan kung paano siya nakarating doon. Pumasok siya sa trabaho, ngunit pagpasok sa opisina, nakita niyang umaawit ng himno sa simbahan ang kanyang mga kasama. Hindi siya nakilala ng kanyang amo at ipinadala siya sa pangkat ng mga tagalinis kung saan naroon din si Alex na pasikretong nag-ayos ng isang pagkikita. Samantala, napansin ng mga manggagawa sa sentro na mas matagal nang nananatili si Alex sa alternative realidad kaysa sa pinapayagan. Sa pagkakataong ito, nakipagkita si Alex kay Alf Hilder at ipinaliwanag na ang engkwentro niya kay John ang nagdulot ng bitak sa panahon at naglikha ng bagong realidad. Bigla siyang nakaramdam ng masama at bumagsak, nawala ang koneksyon. Lumabas na sa realidad na ito, si Olaf ang ganap na monarka. Natagpuan ni Alf Hilder ang mga taga-suporta ni Toreir the Dog at nalaman na siya ay pinugutan ng ulo at ang vulva ang naging reyna. Pumunta siya sa palasyo at humingi ng pakikipagkita kay Reyna na nang makilala siya ay inutos niyang ang kanyang pagkabilanggo.
Ikinuwento ng mga bilanggo kay Alfhilder na si Lars ay isang lokal na shaman na matagal nang nagpropesiya na siya ang magpapalaya sa kanila sa masamang hari. Nilinlang ng mga babae ang bantay at nagawang makatakas si Alfhilder. Natagpuan siya ni Lars na sinabing ang mamamatay tao ang susi sa lahat. Bumalik sa opisina ng pulisya ang babae, binuksan ang computer ni Venka at natagpuan ang impormasyon tungkol sa mga pagpatay at ang huling kinaroroonan ni John. Pumunta sa dalampasigan kung saan siya nangingisda. Binati siya ni John na tila matagal na niyang hinihintay. Inalok siyang bumalik sa malayong nakaraan noong unang umakyat sa lupa ang isda upang pigilan ang paglitaw ng kasangkatauhan. Bumunot ng kutsilyo ang mandirigma, mumit bigla siyang bumagsak na tila sinasaklan ng isang di nakikitang kamay. Sa kanyang mga mata, kumislap ang mga alaala ng kanyang pagkaligtas sa dagat noong siya ay bata pa at narinig niya ang mga salita ng shaman na Lars na ang hindi pa isinisilang ay hindi maaaring mamatay. Umiyak ang vulva nang malaman ang pagtakas ni Alfhilder. Gayunman, nagawa ni Alfhilder na saksakin si John kaya tuluyang naisara ang bitak sa panahon. Bumalik ang lahat sa dati. Natagpuan ni Lars ang katawan ni Alfhilder sa lagusan at kalaunan nagising siya sa ospital. Sinabi ng kanyang kapareha na ayon sa opisyal na bersyon, namatay si John sa metro at walang banggit sa mga ulat tungkol sa Project 19. Na-stroke si Alex, malubhang nasubatan si Olaf at namatay ang vulva. Ikinuwento ni Alfhilder kay Lars kung paano siya natagpuan sa nakaraan na nakasuot na modernong vest. Kalaunan, nagpa-ultrasound si Ingrid. Siniri ni Alfhilder ang ebidensya mula sa aksidente sa sasakyan ni Olaf at natagpuan ang ninakaw na krus na palamuti na naalala niyang kinuha ng batang vulva. Samantala, ipinaalam kay Alex na ayon sa mga resulta ng pagsusuri, si Alfhilder ay may 25% na kaugnayan kay Lars. Naranasan niya isang alaala kung paano ibinigay sa kanya ni Ingrid na edad na 4 na taon ang krus na palamuti. Kabilang sa mga mamanghang tagpuan, malinaw na nakasalamin ang kasalukuyang sitwasyon sa Europa. Ang reaksyon sa krisis ng migrasyon at ang pagsasanid ng mga nadarating na dalas nang namumuhay ayon sa mga konsepto at prinsipyo sa halip na mga batas ay patuloy na maingat na nagpapakita na maaaring makahanap ng isang lengguwahe kahit sa isang taong Cro-Magnon kung siya man ay papayagan. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!